Let us open our Bibles to James chapter 5, verses 7 to 11. So James chapter 5, verses 7 to 11. This is the word of God. Be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rains. You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Do not grumble against one another, brothers, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. As an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Behold, we consider those blessed who remain steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo sa pangangaral ng inyong mga salita. May your Holy Spirit fill us, move in our midst. Siya po ang magturo sa amin, Panginoon, ng mga katotohanan ng inyong mga salita. And may your word accomplish its purpose in our midst. And may we be reminded our glorious hope, that is the Lord Jesus Christ, at lalong may strengthen ang aming pananampalataya sa pamagitan po ng inyong mga salita hanggang sa muling pagbabalik, Panginoon, ng aming Panginoong Jesus. May you be glorified sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. So last week ay tinignan natin yung rebuke ni James dito sa verses 1 to 6, yung rebuke niya dito sa mga wicked rich people who are abusing the righteous people na mga may hirap. They are fraud and they murder itong mga may hirap na ito. Pero dito sa verses 7 to 11, si James ay nag-iba ng focus, nag-iba ng atensyon. So kung sa verses 1 to 6 ay judgment doon sa mga wicked rich people, pagdating dito sa verses 7 to 11, ito ay comfort naman doon sa mga abuse na mga Kristiyano na ito. So yung tema ng section na ito is the heart and conduct of the Christian who remains steadfast in the midst of suffering, on how they should behave under pressure, and James encourages them to look for the day of deliverance that will one day be theirs. Kung titignan natin yung passage, paulit-ulit nating mababasa dyan, of course, yung una, yung word na brothers, ito ay sinasabi niya doon sa mga mananampalataya, and also yung salitang patient and steadfast. Paulit-ulit natin mababasa yan, yung salita na yan. Here, ito ay tumutukoy doon sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus bilang tagapagligtas at bilang hukom. So dito, James teaches what kind of person a believer must become in order to show patience in the midst of trial while waiting for the return of their blessed hope, and that is the Lord Jesus Christ. Ang katotohanan, maging sa Biblia, ang mga pagsubok ay hindi natin may iwasan sa buhay. Maging ito man ay problema sa pera, sa suliranin, o relasyon, o karamdaman, lahat tayo ay dumaraan sa mga sitwasyon na sumusubok sa atin bilang mga mananampalataya. At kung matatandaan nyo, yan yung unang tinakal ni James dito sa kanyang aklat. Sa James chapter 1 pa lang, ay
dinidil niya na yung mga suffering na nararanasan ng mga mananampalataya dito na kanyang sinusulatan. Di ba, doon sa chapter 1 verses 2 to 4, James encouraged them to count it all joy when they experience trials of various kinds. And we have seen yung pagdidil ni James sa ganong aspeto throughout his book sa mga trials na kanilang nararanasan. Well, nagpapakita lamang ito ng katotohanan na bilang mga Kristiyano, hindi tayo pinangakuan ng isang buhay na wala ng hirap o pagdurusa. Hindi tayo pinangakuan ng isang buhay na wala ng sakit, na hindi ka na makakaranas ng mga paghihirap na maaring maranasan ng isang tao dito sa mundo, lalong-lalo na ng mga Kristiyano. Ito ay kabaliktaran sa itinuturo ng mga prosperity gospel na sabi nila, if you have enough faith, if you seek the right words, or if you speak the right words, if you sow financial seed, then sabi nila, hindi ka magsasuffer, hindi ka maghihirap o makakaranas ng mga pagsubok. Kung maranasan mo man ang mga iyan, ito ay dahil kulang ang iyong pananampalataya. Well, mula Genesis hanggang Revelation, tinuturo ng Biblia na ang buhay Kristiyano laging may kasamang pagsubok. Laging may kasamang paghihirap at minsan ay pagdurusa. Iyan ay totoo sa Job 5 verse 7. Ang sabi doon, ang tao ay pinanganak tungo sa kaguluhan. Ang Panginoong Hesus na rin mismo ang nagsabi sa John 16 verse 33, in this world, you will have tribulation. You will have persecution. Bukod pa sa mga normal na mga pagsubok na nararanasan ng tao, ang mga Kristiyano ay may isang pagsubok pa na hinaharap na hindi nararanasan ng mga Kristiyano o ng mga hindi Kristiyano. Yan ay pag-uusig, no, para sa kapakanan ng Panginoong Hesukristo. Hindi ba sabi ng Panginoon sa Matthew 5 verses 10 to 12? Ang sabi doon sa Sermon on the Mount, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Ito'y malinaw din sa sinabi ng Panginoong Hesus sa John 15 verse 20, if they persecuted me, they will also persecute you. And maging si Pablo, sa 2 Timothy 3 verse 12, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ngunit yung pagkakaiba, ang mga trials na ito, ang mga pag-uusig na ito, ay hindi kailanman mapapasawalang kabuluhan dahil ang mga ito ay hindi kailanman hiwalay sa soberanong pamamahala ng Diyos. Ito ay hindi kailanman mapapasawalang kabuluhan sapagkat ito ay nasa ilalim ng kalooban at layunin ng Diyos. So dito ay ina-address ni James yung mga mananampalatayang nakakaranas ng pag-aabuso para sa mga masasamang mayayaman. Dito makikita natin dito sa verse 6, ang sabi sa chapter 5, sinasabi niya doon sa mga wicked rich people, you have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. At sinabi natin last week, ang tamang translation nito ay, who does not resist you. Yung hindi lumalaban sa inyo. Well, yung mga mananampalataya dito ay inuusig, pero dito ay in-emphasize ni James yung kanilang faithful response. Ang sabi dito ay itong mga mananampalataya, bagamat inuusig, hindi sila naghiganti. Instead, tiniis nila ang pagdurusa at nagtiwala sila doon sa hustisya ng Diyos. Hindi ba? Yan naman na makikita natin sa Panginoong Hesukristo. Katulad ng kanyang pagtitiis. Ang sabi, di ba, sa 1 Peter chapter 2 verse 23, when reviled or persecuted, Jesus did not retaliate. So likewise, sinasabi ni James dito, believers are called to accept suffering quietly. Dahil alam nila na ang pagdurusa ay bahagi ng pagsunod sa Ebanghelyo. Ngunit sinasabi ni James dito, hindi rin lingid sa kanya yung
kapag nasa gitna tayo ng pag-uusig, ay maaaring tumugon ang isang mananampalataya ng mali, ng hindi tama. Kaya dito ay in-exhort sila ni James to be patient in the midst of their persecution. Pero yung to be patient dito ay hindi katulad nung may pagkakapareho, pero yung sa chapter 1 verses 2 to 4, ang sabi doon, to be patient o to endure trials, yung mga various trials, yung iba't ibang mga pagsubok. Pero dito, nung sinabi ni James to be patient, ang tinutukoy niya ay to be patient doon sa mga difficult people, sa mga masasamang mayayaman na ito, sa mga wicked rich people. Ngunit ang dalawang uri ng pagtitiis na yan ay parehong mahalaga. Ang pagtitiis sa kapwa ay kasing halaga ng pagtitiis doon sa mga may hirap na kalagayan. So dito, ulitin kong muli, inihikayat tayo ni James na manatiling matiisin gaano man kalubha o kalupit ang ating darasin na paghihirap bilang tanda ng Espiritu ni Kristo sa ating buhay. Kaya ang mensahe na nakita ko from this passage ay ito: be patient in the midst of trials, not complaining against one another, but trusting in the purposes of the Lord. So be patient in the midst of trials, not complaining against one another, but trusting in the purposes of the Lord. Ngayon, paano tayo magpapakita ng pagtitiis habang inihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon? At dito ay itinuro o sinabi ni James yung mga kaparaanan na yon. Kanina ay 3 puntos yung binanggit ni Pastor Joseph. 3 puntos din yun. Pero maikli lang. Unang-una, makikita natin dito sa verses 7 to 8, wait expectantly for the coming of the Lord. So wait expectantly for the coming of the Lord. Dito ay 3 beses na binanggit yung patungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kung babasa mo dyan sa verse 7, binanggit dyan, until the coming of the Lord. Dyan sa verse 8, binanggit din dyan, for the coming of the Lord is at hand. Sa verse 9, mababasa mo din dyan, sinabi niya, the judge is standing at the door. So, pare-pareho na pinapatukuyan yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So, dito sa verse 7, ang sabi, be patient. Ang sabi ni James, then brothers, until the coming of the Lord. Yung mensahe ni James dito ay simple lang. It is direct or straight to the point. Di na siya nagbigay ng kung ano-ano pang salita. Sabi niya, si Jesus ay babalik muli. Yun ang kanyang mensahe. Wala nang mahabang explanation. Dahil yung mga Kristiyano dito, ito yung katotohanan na alam na nila. Ito yung katotohanan that maybe nung hindi pa sila kumakalat sa mga bansa ay naituturo na sa kanila ito. O hanggang ngayon, doon sa kanilang kongregasyon, ay laging naituturo ito, yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So this teaching, marahil, sobrang pamilyar na sa kanila. Yung coming of the Lord, o yung second coming ng Panginoong Hesukristo, sa Greek, ay may 3 main Greek words na ginamit. Ang una dito is yung parusya. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy doon sa personal coming ng Panginoong Hesukristo. Pangalawang salita dito, yung epiphaneia. Ang ibig sabihin nito ay yung glorious manifestation ng Panginoong Hesukristo. And apokalipsis, it refers to the unveiling of Christ's glory. Ngunit dito, yung ginamit ni James na salita patungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus ay yung parusya. At ang main thrust ay para i-indicate yung physical presence ni Christ. Yung physical na presensya, yung pagparito ng Panginoong Hesukristo. So ang sinasabi ni James ay bagaman napapalakas sila sa kabila ng pag-uusig o sa gitna ng pag-uusig ng spiritual presence ni Christ,
alam niya na itong mga Kristiyanong ito ay nananabik pa rin sa katuparan ng mga pangako ng Panginoong Hesus na siya ay muling babalik. At sa kabila ng kanilang pagdurusa, ay sinasabi ni James dito, sinisigurado niya na si Kristo ay tiyak na darating o siya ay tiyak na babalik. Marahil nung sinusulat ni James ito, ay sariwa pa rin sa kanya yung nangyari doon sa Acts na yung sa ascension ng Panginoong Hesus. Nung siya ay umakyat ng langit, ang sabi doon sa Acts 1 verse 11, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the way as you saw him go into heaven. So siya ay babalik muli. Yung Panginoong Hesus na umakyat ng langit, na naupo sa kanang trono ng Ama. He will come back soon. Ang sabi yun ang sinasabi ni James dito. Kaya ang exhortation ni James sa kanila is to be patient. To wait patiently. Magtiis. Dahil ang Panginoong Hesus ay siguradong babalik na muli. He will surely come. Dito sa verse 8, mabasa ulit natin na muling ginamit ni James yung salitang parusya. Pero dito ay iba na yung kanyang pinapatukuyan. Ang sabi niya dito sa verse 8, For the coming of the Lord is at hand. Ang ibig sabihin ng salitang ito is to draw near, to approach, or to come close. So sinasabi ni James na ang muling pagbabalik ng Panginoon at ng kanyang paghatol dito sa mga masasamang mayayaman na to will happen anytime and it is close. Ito ay mangyayari na, malapit nang mangyari. At kung titignan natin, sinasabi niya, magtiis kayo sa gitna ng mga pagdurusa. Pero marahil yung tanong, nung sobrang hirap ng sitwasyon ay, hanggang kailan kami magtitiis? Sobrang haba na yung pagtitiis namin. Kaya sabi ni James dito, For the coming of the Lord is at hand. Malapit na. Malapit nang matapos ang inyong paghihirap. So, pero hindi naman inindicate ni James dito kung kailan ito mangyayari. Pero sabi niya, mangyari man ito sa kanilang lifetime o hindi, ngunit maaari nilang masigurado na sa bawat araw na lumilipas, ito ay malapit nang mangyari. Ito ay papalapit na. Malapit na silang makalaya sa hirap ng kanilang sitwasyon. Pero ano bang ibig sabihin? To be patient. Magtiis. Dito ay ginamit ni James yung illustration dito sa verse 7 ng isang farmer to reinforce yung kanyang punto na magtiis o to be patient. Ang sabi diyan sa verse 7, See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rains. Yung precious, tinawag yung na precious fruit of the earth, yung kanyang ani nung farmer because it provides for his family. Ito ay nagsusustain sa pangangailangan ng kanilang ng kanyang pamilya. Dito ang ibig sabihin ng salitang the farmer waits ay yung farmer, he is waiting expectantly. Naghihintay ng ulan. Nag-e-expect siya na uulan talaga. Ang sabi ng mga commentator o isang commentator, ang sabi niya, bagaman daw yung ulan ay bubuhos sa Palestine mula December to February, yung talagang buhos, yung malakas na buhos, mula December to February, ang farmer, sabi dito, ay umaasa doon sa unang ulan at sa huling ulan. Kailan nangyayari yon? Ang sabi, ang unang ulan ay nangyayari mula October hanggang November. So, pag umulan ng unang ulan mula October hanggang November, dito na tumutubo yung pananim ng farmer na ito. At yung huling ulan ay medyo malayo yung agwat. Ang sabi, ang huling ulan ay mula March hanggang April. At dito na nagmamature yung mga pananim nitong farmer na ito. Yung farmer, habang wala pang ulan,
habang naghihintay siya, maaari niyang bungkalin yung lupa. Maaari siyang maghasik. Maaari siyang maglinis. Pero, hindi niya kayang pilitin na umulan na. Hindi niya kayang pilitin yung ulan na bumuhos. Anong ginagawa ng farmer? Siya ay matyagang naghihintay sa pagbuhos ng ulan. So sa parehong paraan, sinasabi ni James na bagaman marami sa kanila have been exploited, had been treated unjustly, hindi niya sinasabi na maghiganti kayo, gumawa kayo ng paraan, gumawa kayo ng mga bagay-bagay na ito. Bagkus, James instructed them to wait patiently for the coming of the Lord, for the final judgment of these wicked people. And the final judgment, sinasabi niya, may not come today, may not come tomorrow, but he assured them that it will surely come and it is near. Ito'y darating na at malapit nang dumating. Ganyan din dapat yung ating paghihintay sa Diyos. At tayo ay manatiling tapat sa ating paglilingkod habang tayo ay lubos na nagtitiwala sa mga bagay na ang Diyos lamang ang makakagawa. And we must wait patiently and expectantly for His return. Parang ganito yan sa family, hindi ba? Siyempre, yung nagtatrabaho may salary, may sahod. Habang wala pang sahod, ay pwedeng malapit nang maubos yung kaban ng yaman. Ang gagawin, siyempre, bagaman ine-expect mo na paparating na yung sahod, may perang darating, pero ang gagawin nyo muna, magtitiis muna kayo. Parang yung kasabihan na kapag maikli ang kumot, tumupi, hindi bumaluktot, di ba? So, yung kasabihan, magtitipid muna, magtitiis muna habang inihintay yung sahod. So, parang ganito yung sinasabi ni James dito. You are expecting yung salary, pero habang wala pa, ikaw ay magtitiis muna kung anong meron ka na ipinrovide ng Panginoon. But you are expectantly waiting for your salary. So yung paghihintay mo na nag-expect ka, ganun yung dapat tignan mo yung muling pagbabalik ng Panginoon. Dahil bawat Kristiyano dapat mamuhay sa pag-asang tiyak na babalik si Kristo. Sinabi ni John Trapp sa kanyang aklat, sabi niya, this is pinned as a badge to the sleeve of every true believer that he looks for and longs for Christ coming. So sinasabi niya, ito yung tanda ng buhay Kristiyano. Siya ay umaasa, siya ay umaantabay, at nananabik sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Dahil yung kaalaman na ang ating mundo ay hindi mananatiling ganito at tayo'y patungo sa lungsod na ang nagdisenyo at nagtayo ay ang Diyos, dapat ito ay nagbibigay lakas sa mga mananampalataya, lalo na kung sila ay dumaraan sa matinding mga pag-uusig. Lalo na kung sila ay dumadaan sa mga paghihirap, sa mga iba't ibang pagsubok sa buhay na ito. Dahil sabi nga, habang mas bumibigat ang kanilang paghihirap, lalo namang tumitindi yung kanilang pananabik sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So yan ang nagagawa when you put your hope sa pagbabalik ng Panginoon. And James is saying here, yung muling pagbabalik ng Panginoon, it is sure and it is near. Hindi natin alam kung kailan babalik, kailan mangyayari yon, pero maaari nating sabihin na sa bawat araw na lumilipas, alam nating malapit na. Kaya yung hamon sa atin dito is we must have a right and proper understanding ng ating eschatology.
Dapat meron tayong tama at maayos na pagkaunawa ng ating eschatology. Kaya sinabi kong right, kailangan ito ay consistent sa Bible, which is amil. May post-mill kasi sa likod. Dahil yung maayos at biblikal na pagkaunawa sa inaharap, nagbibigay tatag sa isang Kristiyano sa kasulukuyan na kanyang nararanasan. Sapagkat malinaw na katotohanan na ito, hanggat hindi pa bumabalik si Kristo, tayo'y dadaan sa pagdurusa at pag-uusig sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang kaparaanan. Tama na tinatawag tayo ng Biblia na ipaglaban ang katarungan kapag may pagkakataon, ngunit dapat nating tandaan na yung ganap na paghahari ng Diyos at ang lubos na katagumpayan ng kanyang bayan ay hindi pa lubos na makikita sa ngayon. Dahil hindi pa ito yung wakas, hindi pa ito yung consummation final consummation ng paghahari o ng mga pangako ng Panginoong Diyos. Kaya't habang tayo nasa mundong puno ng paghirap at kalagayan, matyaga tayong maghintay sa araw ng kanyang pagdating. Maging masigasig tayo sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian at nagtsatsaga na may pag-asa. Well, ang sabi ni John Calvin, sa Tagalog, ang kaguluhan sa mundong ito ay hindi magtatagal sapagkat sa pagdating ng Panginoon ay ibabalik niya ang lahat sa wastong kaayusan. Dahil dito, nararapat lamang na mapuno ng pag-asa ang ating isipan. Balang araw, pagbalik ng Panginoon, aayusin niyang lahat at yun yung dapat i-look forward natin. At yun dapat yung doon natin ilapat yung pag-asa natin. Sulitin ko ulit, James is assuring them that it will come and it is near. It is near. So yan ang una, wait expectantly for the coming of the Lord. Pangalawa, ang sabi dito sa verse 9, do not grumble against one another. Sabi, so that you may not be judged, behold, the judge is standing at the door. Dito ay nagbigay ng caution si James sa mga matutukso na mag-complain sa gitna ng kanilang mga pagsubok na nararanasan. Yung grumble na salita dito sa verse 9, ito ay, ibig sabihin nito, ay tahimik, ngunit malalim na daing mula sa kalooban dahil sa sakit, dahil sa dalamhati o bigat ng damdamin na kanyang nararanasan. Sa madaling sabi, ito ay mapait at nagtataglay ng hinanakit na lumalabas sa paraan ng pakikitungo ng tao sa iba. Sabi, it is an unexpressed emotion. Yun yung grumble dito. Well, sa konteksto, considering yung kanilang oppression na nararanasan doon sa mga mayayaman na umaabuso sa kanila, marahil madali sa kanila yung magreklamo o maghinanakit tungkol sa kanilang mga kalagayan. Mas madali sa kanila yung mag-grumble. Lalo na doon sa mga taong tila mas magaan yung nararanasan kaysa sa kanila. Well, yung mga sigalot sa pagitan nila nahayag na talagang hindi sila nagiging matatag habang naghihintang. Kaya dito, si James ay nagbigay ng babala na huwag silang maghinanakit sa isa't isa. Dahil ito ay nagpapakita ng kakulangan sa pagtitiwala sa Diyos. Yamang nalalapit na ang araw ng Panginoon, huwag nilang isapanganib ang kanyang paghatol sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa kapighatian at pag-atake nila sa isa't isa. Dahil ang sabi nga dito ni James, basahin ko muli, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door.
Sabi ni Stephen Cole sa kanyang commentary, sabi niya, if you as a Christian have been badly wrong, be patient. The Lord will return soon. And when He comes, He will righteously judge every person. He will vindicate you. But be careful because He will judge you too. Ang mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Jesus ay alam natin na sila ay haharap sa halto ng Diyos, lalo na kung hindi sila sumampalataya sa buhay na ito. Ngunit sinasabi din dito ni James na maging ang mga sumasampalataya ay haharap din sa hukuman ni Kristo. Ito ay malinaw sa 2 Corinthians 5 verse 10. Ang sabi doon, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Doon sa hukuman ni Kristo ay mahahayag. Kahit yung mga grumbling na express man natin sa iba o hindi, o yung maging yung mga hidden motives o yung mga pinakatago-tago natin, mahahayag doon sa hukuman ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay dumaranas sa matinding paghihirap, take heed dito sa sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2 verses 14 to 16. Sabi dito, do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life, so that in the day of Christ I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Sabi doon, gawin yung lahat ng bagay without grumbling or disputing. Bakit? Upang kayo ay maging blameless and innocent. Kaya sa panahon ng paghihirap, bantayan natin ang ating mga puso laban sa pagsisisihan o pagrereklamo. Alam nyo, dun sa bago mag-Welsh revival noong 1904, maraming mga coal miners sa Wales ang nabuhay dun sa sobrang hirap na kalagayan. Bakit? Dahil nagtatrabaho sila ng mahabang oras, pero yung kanilang sahod ay maliit lamang. Kaya mataas ang tensyon, madalas silang magreklamo, hindi lamang tungkol sa kanilang sitwasyon, kundi laban sa isa't isa. At doon sa mga miners na yon, merong isang grupo ng mga Kristiyano na sila ay regular na nagtitipon para manalangin doon sa isang masikip at maliit na silid. Ang ngunit, sa kanilang prayer meeting, madalas silang magtalo. Anong pinagtatalunan nila? Kung sino ang na-late, kung sino ang kaunti yung tinrabaho, kung sino ang kaunti yung ambag, marahil, at kung sino yung nandadaya sa kanilang trabaho. Dumating sa punto na halos mabuwag na yung kanilang samahan. Ngunit isang gabi, habang sila ay nagtitipon, marahil nananalangin, merong tumayo na isang matandang minero at siya ay umiiyak. Ang sabi niya, mga kapatid, kailangan na nating tumigil sa pagrereklamo. Si Kristo ay narito, naririnig niya ang bawat salitang sinasabi natin. Tahimik ang buong silid. Isa-isang nagsimulang ikumpisal yung kanilang mga hinanakit at sama ng loob sa isa't isa. Ang sabi ng mga historians, that this moment of repentance, sabi nila, was one of the sparks that helped ignite the Welsh revival, where tens of thousands came to Christ. Tulad nila, ang paghihirap ay madalas magtulak sa atin na isisi ang lahat sa iba. Kapag pressured yung bawat isa sa atin dahil marahil may masamang nangyari o sitwasyon,
sometimes we blame it to others. Di ba? Sometimes, ikaw kasi, ginawa mo yun. Ikaw kasi, ginawa mo yun eh. Ngunit alalahanin din natin na si Kristo ay nakikinig din sa bawat salita na binibigkas natin. Walang naitatago sa Kanya. At si Jesus ay handang humatol sa mga gawa natin bilang mga mananampalataya sa araw na tayo humarap sa Kanyang hukuman. Kaya imbis na tayo ay magbagayan, kung sakaling may mahirap na sitwasyon, piliin nating magkaisa. In challenging seasons, we should strive for harmony rather than hostility. Ang sabi nga, when pressure rises, the grace of Christ must rise higher. Dapat mas nangingibabaw yung biyaya ng Panginoong Jesus. Dapat mas nangingibabaw yung pag-iibigan natin bilang magkakapatid. Dahil sa pag-asa na mayroon tayo sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, the day when He will finally put an end to all suffering. Kaya, when pressure, ano ba yung English niya? Tagalog na lang. Kapag yung pressure ay pinipiga tayo, dun natin ipamalas yung biyaya, yung pag-ibig na naranasan din natin sa Panginoong Hesukristo sa isa't isa. Because we are brothers and sisters in Christ. We had been redeemed by the blood of Christ, yung dugo na walang kahit anumang halaga na naghabuklod sa atin sa iisang iglesia. So, yan yung pangalawa. Pwede nating sabihin na pagtitiis pa rin to, pagtiisan mo yung iyong kapatid. Kanina, yung pagtiisan mo yung ibang tao, marahil hindi Kristiyano, no? Ngayon, pagtiisan mo yung kapatid mo hanggang hindi pa bumabalik. O habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So, do not complain against one another. Pangatlo, let us trust the Lord's purpose. Pagtiwalaan natin yung mga layunin ng Diyos sa mga pagsubok, sa mga trials, sa mga persecution that we are experiencing. So to further encourage itong mga afflicted saints na ito, James direct their attention doon sa mga godly examples, doon sa Old Testament, na matyagang nagtiis sa gitna ng mga pagsubok. Sa verses 10 to 11, ang sabi niya dyan, as an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Behold, we consider those blessed who remained steadfast. Well, yung pag-uusig sa mga propeta, ito ay isang malinaw na katotohanan doon sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Kaya nga, hindi ba, nung matatandaan nyo si Stephen, nung siya ay pinipersecute, sinabi niya sa Acts 7 verse 52, which of the prophets did your fathers did not persecute o not persecute? Ibig sabihin, na lahat ng mga propeta, halos lahat ng mga propeta ng Diyos, they are persecuting. Maging ang Panginoong Jesus ay sinabi sa mga Pharisees sa Matthew 12 verse 31, thus you witness against yourselves that you are sons of those who murdered the prophets. So, it is, kumbaga parang, sa kasaysayan ng mga propeta ng Diyos, simula sa lumang tipan, ito ay alam na alam ng mga Israelita na pinipersecute madalas yung mga propeta. Well, pag tumingin ka, di ba, sa Hebrews 11, nandun yung catalog or yung list nung kanilang mga pagdurusa. They were stoned, they were beaten, they were tortured, they were thrown into prison, and they were forced out of a society. Yung prophets, they literally spoke on God's behalf.
Sila yung messenger ng Diyos. They represent God for all that He is, yet, despite of, kahit na nire-represent nila yung Diyos, they still suffered. They still experienced persecution. Pero sa ngayon, hindi natin sila tinitignan ng may awa o pagkalungkot. Sa halip, we consider them as blessed. The heroes of faith na nagtagumpay sa gitna ng mga pagsubok. Kaya ang paalala ni James dito, tignan nyo itong mga propeta at tularan nyo sila. Nagtiis sila sa iba't ibang mga pagsubok at sila ay nagtagumpay. Marahil tinatanong niya kung sila ay nagtiis sa napakabigat na paghihirap ng may matatag na pananampalataya, hindi ba dapat din kayong mahikayat na harapin yung mga mas maliit na paghihirap ninyo na may pagtitiwala sa Diyos? Marahil, wala naman sigurong katulad na pag-uusig yung ginagawa sa kanila noon o maging sa atin din ngayon. Yung pangalawang halimbawa na ginamit ni James dito ay si Job. And we have heard yung mga sermon nung nakaraan patungkol kay Job. Ang sabi sa verse 11, "You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful." Alam natin yung buhay ni Job, ito ay hindi lamang patungkol doon sa pagtitiis ng tao, kundi yung tinatawag natin ng mga theologian na hupomone. Ang ibig sabihin nun ay yung matatag na pananampalataya sa ilalim ng mga pagsubok na itinakda na ang Diyos mismo yung nagtakda. So though si Job, he endured an unimaginable suffering, the loss of his children, yung kanyang kayamanan, yung kanyang health, yung kanyang reputation, and even the sense of God's presence, Job did not sin or even blame God sa kanyang sa kabila ng kanyang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, anong ginawa ni Job? Siya ay nagtiwala sa soberanyang pamamplano o pamamahala ng Diyos. Ang sabi niya nga, di ba, sa Job 13 verse 15, "Though he slay me, I will hope in him." Well, yung kwento ng buhay ni Job ay nagtuturo sa atin na kahit sa mga matitinding pagdurusa, ang Diyos ay may layunin at gumagawa para sa ating kabutihan. Because as James says here, because God is merciful and compassionate. Alam niya po si William Cowper, di ba? Kilala natin siya. Siya ay isang renowned English poet and hymn writer. And most of us know that he experienced severe depression and spiritual despair. At sa ilang pagkakataon, dahil sa kanyang pagkadismaya, dahil sa kanyang guilt, sa kanyang kasalanan, nais niyang wakasan yung kanyang buhay. Yet even in the depths of his suffering, he continued to seek the Lord and hold firmly to his faith. Yung kanyang buhay, tulad ng buhay marahil ng mga propeta at ni Job, ay halimbawa na ang paghihirap ay hindi palaging tanda na ang Diyos ay iniwanan tayo o inabandona tayo ng Diyos. Sa halip, sa gitna ng kanyang kalungkutan o ng kanilang kalungkutan, naranasan nila ang awa at habag ng Diyos. Nagkaroon sila ng kapanatagan, pag-asa at inspirasyon upang aliwin ng iba sa pamamagitan, o si William Cowper sa pamamagitan ng kanyang mga himno. Well, tulad ni Cowper, tayo man ay maaaring dumaan sa matinding pagdurusa. Hindi, tulad ng sabi ko sa simula, hindi tayo excused o exempted pagdating sa suffering, pagdating sa paghihirap. We are experiencing it, we will experience it hanggat wala pa ang Panginoong Jesucristo. Ngunit sa bawat kirot at luha, si Kristo ang ating lakas at kaaliwan.
And that is our comfort. No, marahil sa bawat sakit that we are experiencing, sa bawat hirap na ating kinakaharap, Christ is our strength and comfort. And another comfort, yung mga suffering na hinaharap natin, it is never wasted. Hindi ito walang asaysay. Ginagamit ito ng Diyos upang tayo'y palakasin, pakabanalin, at ilapit manang higit sa Kanya. Paano tayo nakakasiguro na mangyayari yun? Dahil si Kristo mismo yung nagdusa para sa atin. Sa Kanyang paghihirap sa cross ng Kalbaryo, lubos niyang ipinakita yung awa at yung habag ng Diyos. At ito, dahil dito, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Tayo ay nagkaroon ng pag-asa. At katiyakan ng ating pagdurusa ay may kahihinatnan sa kaluwalhatian. Dahil kay Kristo, every moment of pain, mula sa ating kahinaan, mula sa fallen world, o mula sa tapat nating pagsunod, lahat ng ito ay may saysay. Lahat ng ito ay may kabuluhan. It produces glory in us and for Him. Ito yung eksaktong sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 4 verse 17. For this light, momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Kaya kapag tayo ay pinipiga ng iba't ibang mga pagsubok, kapag tayo inaakusahan ng di makatarungan, at kapag sabi natin parang walang pag-asa, alalahanin natin ang matyagang pagtitiis ng Panginoong Hesukristo. Siya ang nauna sa atin at nagtagumpay sa lahat ng mga paghihirap. At sa gitna ng mga pagsubok, hirap, we are not alone. Hindi tayo nag-iisang lumalaban. Hindi tayo nag-iisang humaharap sa bawat sitwasyon na ito. Because God, through Christ, promised us His presence. Yung Kanyang presensya. Hindi ba sinabi ng Panginoon, I am with you always. I will never leave you nor forsake you. So yung buhay Kristiyano ay hindi pagwala o pagkawala ng mga paghihirap, ng mga pagsubok, ng mga pagdurusa. But what gives us confidence, why we remain steadfastly, patiently, tinitiis yung mga pagsubok, because we know that kasama natin si Jesus. Nagbibigay sa atin ng lakas, nagpipreserve sa ating buhay pananampalataya to continue to persevere. Nag-iingat sa ating spiritual na buhay to persevere until His second coming, until the coming of the Lord Jesus Christ. May His second coming be our strength. May His second coming be our comfort. Nawa yung Kanyang muling pagbabalik, yun yung ating maging motibasyon. Bakit tayo nagtitiis? Bakit tayo nagpipersevere? So, lahat ng nangyayari sa atin, ito ay hindi walang saysay. Dahil sinabi ng Panginoon, di ba, sa Romans 8 verse ni Pablo sa Romans 8 verse 28, all things works together for good for those who love God. At ito ay ginagamit ng Diyos to conform us to the image of Jesus Christ. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, totoo na ikaw din ay nakakaranas ng mga paghihirap, ng mga problema sa mundong ito.
Dahil ito yung consequence ng kasalanan. Ngunit, yung mga paghihirap na iyong nararanasan kung ikaw ay hiwalay pa kay Kristo, ito ay, sabihin natin kung sa mananampalataya, ito ay hindi walang saysay para sa iyo na wala pa kay Kristo, walang bigat ito sa kaluwalhatian. Yung mga paghihirap na nararanasan mo ngayon, kung hindi ka sasampalataya kay Jesus, ito ay magtutuloy hanggang sa walang hanggan. Kaya ang hamon para sa iyo ay ikaw ay manampalataya sa Kanya. Ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. Si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa makasalanan na katulad natin, na katulad mo. At kailangan mo si Jesus upang mapatawad sa mga kasalanan na yan at mapalaya sa parusa ng impyerno na ibibigay ng Diyos sa mga hiwalay sa Panginoong Hesukristo. So put your faith in Him and repent from your sins. Yan ang panawagan ng Ebanghelyo. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa paalala ng inyong mga salita that despite of all the sufferings, maybe persecutions that we are experiencing as a believer, meron kaming hope and sure foundation na nagsasabi na ang lahat ng ito ay matatapos din. At yun ay ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. May you help us, may you strengthen us, may you make us faithful hanggang sa buhay Kristiyano na ito hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo. At kung meron man po dito sa aming kalagitnaan na hindi pa sumasampalataya kay Jesus, kayo din, Panginoon, ang siyang magbago ng kanyang puso sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu upang makita niya yung kanyang kasalanan sa inyong harapan at makita si Jesus bilang natatanging solusyon para sa kanyang pagiging makasalanan. At nawa, Panginoon, siya man din ay manampalataya sa Panginoong Jesus at siya ay magsisi sa kanyang mga kasalanan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.